Wala nang laman. Yung aking... Wala nang laman yung sunscreen ko kasi sobrang init. Gamit na gamit ko siya ngayon. Ang sunscreen ko ay ang Catidal. Ayan. Ano siya, sunscreen at the same time cream. Hindi ako nagme-makeup guys, lipstick lang kasi hindi marunong mag-makeup. Pero para na siyang nakaano kasi sunscreen siya na may cream, kaya maganda. At saka walang white cast, mabilis i-blend. Sobrang init, alam nyo ba? Sabi sa balita ay mas iinit pa daw to next month. Diyos ko day, sobrang init. Tapos yung alikabok sa tindahan ko ay kinilo. Sabi nga nung kapitbahay namin dito, pwede na daw mag-ipon ng buhangin. Sa sobrang daming alikabok pati sa bahay. Okay. So, kaliligo ko lang pero ang bilis matuyo ng buhok ko. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa, alam nyo, nakakatawa yung share ko sa inyo, no? Kasi, tayo mga tendera na ginagawang sinungaling ng mga nanay na customers natin or kahit na tatay. Diba, na-encounter nyo ba to? Pag, syempre, ako, nagtitinda kami ng gamis sa Shopee. Alam nyo yan, matagal na. Last year pa. And nagtitinda din kami ng toy pads. So, example ng toy pads ay ganito. Yan. Ganyan. Ito yung example ng toy pads. Meron kaming tinda nito sa Shopee. Tapos, gummy. So, yung ibang toy pads dito, kumbaga parang syempre, yung ibang nanay nagbabudget, diba? Lalo na dito sa amin, hindi naman mayayaman yung mga kapitbahay ko. Hindi naman kami mayaman dito kasi nasa squatters area kami. So, yung iba talaga nagbabudget. Yung bang sasabihin nila na, oh, para ka lang nagsayang ng pera kasi sisirain mo lang din naman yan. Lalo na yung tigli 5 pisong toys. 5 pesos, 6, 7, 8, or 10 pesos. Depende kung magkano mo magbebenta. So, minsan, sasabihin nila na, lalo na example, kung Bisaya yung customer, tapos alam niya na Bisaya din ako. So, kakausapin niya ako in Bisaya, tapos sasabihin niya na, tiing na ragod nga, dili na mo na ibaligya. Example, ing na ba nga ka nang dili na pwede sa iya ka. Baga, utusan nila tayo na magsinungaling. Sabihin nila na, wag mo na tong, hindi yan binibenta. So, syempre, kasi yung bata, pag yung nanay ang magsasalita, ayaw maniwala, iiyak lang dyan sa labas ng tindahan. Pero pag yung tindera yung magsasabi na, ay, hindi yan binibenta, be. Ay, hindi yan binibenta, hindi yan pwede sa'yo. O sasabihin mo na, bawal yan, wala kang pera. Alam mo yung feeling na, sabihin mo tayo, hindi pwede yan ipagbili, hindi yan binibenta. So, ikaw, kung yung tendera ang magsasabi dun sa bata, maniniwala siya na parang display lang. So, tayo, nagiging sinungaling tayo. Parang, tulong na rin natin yun sa nanay kung nagbabudget sila, or ayaw lang talaga nila yun. Kasi, may mga magulang din na conscious, ayaw nila napakainin ng gamit, kasi masama daw sa health, or masama kung sobra. Okay lang naman kung pakonti-konti. Kasi lahat naman ng sobra dito sa mundo ay talagang masama, 'di ba? O di kaya, eto pa ang isang nagiging sinungaling din tayo. For example, may bibiling bata na utusan dito. Ano ba yung binili dito ng Yung silka. Actually, hindi siya bata. Eto lang, bago lang, nakarang araw lang to. Sinunoy, inutusan ng silka. So, ang benta ko sa silka orange ay 22 pesos. Tapos, nung yung nanay na yung bumili, 22. Sabi ko, 22 yung silka ko eh. Sabi niya, 22 lang to. Ba't sabi niya na 25? Sabi ko, hindi naman ako nagbenta ng 25 niya. 22 lang talaga yung silka ko. Eh, sakto, pumunta yung anak niya kasi nangingi ng pambili ng ice tubig. Tapos sabi niya, matik na yun. Sabi niya, syempre, matik na yun. Akin na yung sukli doon. So, yun yung sinabi niya sa mama niya. Kumbaga, nagsinungaling siya. Sabi niya, 25 yung silka doon kay Ate Yvonne. Pero 22 pesos lang naman talaga. So, parang kino-confirm yung nanay kung magkano ba talaga yung silka mo. So, 22 lang. 'Di ba? So, buti na lang, nagkaharap-harap kaming tatlo. Kasi 22 lang naman talaga. Sino yung nagsisinungaling? Edi syempre yung anak niya. Pero then, sabi naman niya, matik na yun. Diba? Pero dapat hindi na siya nagsinungaling. Hiningi na lang niya yung sukli. Kasi, ang tendency nun, masisira ka.
yung tindahan kung sa'yo siya maniniwala. For example, sinabi nga niya na, ay, yung silka dun kay Ate Yvonne, 25 pesos na. Ang mahal naman, di sa susunod, hindi na talaga siya bibili dito sa akin kasi alam niyang mahal. Pero yung totoo, 22 pesos lang naman talaga. Meron pa ditong bibili, yung dilata, tas may presyo, may pentel pen dun sa taas. Ang gusto nilang ibigay ko sa kanya, yung walang pentel pen. Ate, meron ba dito yung yung wala lang sulat? So, matik na yun. Ibig sabihin, kung binebenta mo siya ng 20 pesos, mamahalan niya yun. Baka sasabihin niya 25 yun. Ito din, yung Yakult. Ang Yakult ko kasi, dito sa akin ay 13 pesos. So, may suki ako dito si Daniel. Ayan, si Daniel. Suki ko na yan ng Yakult kada gabi. So, alam niya naman na 13. Pero, inutusan niya yung bata. Sabi niya, 15 na ba yung Yakult mo? Sabi ko, 13 pa din. So, nagiging sinungaling tayo kasi yun na nga, para hindi sila makabili dahil nagbabudget yung nanay. At the same time, sinisiraan din. Kasi meron talagang ganun. Ewan ko lang nga kasi dito sa amin, squatters area nga, madaming mga kalokohan. Kailangan mo lang talagang sumabay para makasabay ka. Kasi mamahalan yung paninda mo. Pero may bad kasi yun eh. Dahil nga, kung sila na mismo yung bibili at hindi na sila mag-uutos, hindi sila bibili sa'yo kasi alam na mahal. Dahil sabi nung bata, ganun yung presyo. Ano ba yung na-encounter nyo guys na gano'n, nagiging sinungaling yung tendera tapos nasisira yung tendera or nasisiraan yung tendera dahil sa mga uutusang bumili? Comment nyo dyan sa baba.